Binabantayan nga po ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng tigdas sa ating bansa. Naku, totoo yan, Mommy Deems. Sa unang quarter pa lang ng taon, 45% o katumbas ng higit 1,600 ang itinaas ng bilang ng mga kaso. Good morning, Good Mommy morning! Doc, na-miss ka namin sa Yes, aming sa La Union. Red Hot Oo. Summer Party ng kapatid sa La Union dahil taga Ilocos ka rin Oo, di ba? Ilocano. Oo, pero okay lang yun. Alam ko marami ka mga kliyente. Doc, simulan na natin. Nakakabahala ito dahil ang taas ng datos. Yes, totoo yan. And ito yung mga bagay na dapat binabantayan natin, lalong-lalo na sa mga maliliit na bata at sa mga nakakatanda. Simulan na natin, Doc. Ano ang posibleng dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng tigdas? Ayan, dalawa yung nakikita nating pangunahing dahilan, Mommy Dims, no? So, unang-una dyan, yung kulang o mababang bakunahan. Sobrang baba ng vaccination rate ng measles dito sa Pilipinas. Yun yung posibleng isang dahilan. Kaya nagkakaroon ng mataas na kaso. Pwede din dyan, Mommy Dims, yung nagkakahawaan sila dahil sa mga travels o kaya mga gatherings. So parang nagkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Lalong-lalo na ngayon, sobrang init ng panahon. Yung mga tao na sa mall, so gusto nila ng malamig na lugar, aircon, ganyan. Kaya parang dahil sa pagkukumpul nila, nagkakahawaan. Airborne ba ito? That's airborne, Oo. Mommy Dims. So ito, gusto kong malaman, yun nga ang tanong natin, paano ito na ipapasa talaga? Yung mga paraan bakit ito na nakakahawa? Yan. So yung transmission niya, Mommy Dims, gaya ng sinabi mo kanina, it's airborne. Airborne droplets, ibig sabihin, kapag may bumahing, naubo, o kaya yung simpleng conversation lang na parang ganito, posibleng makahawa na yan. And hindi lang yan, Mommy Dims, pwede din sa mga contaminated surfaces. So ibig sabihin, kapag kunwari may hawak ako na baso, tapos hinawakan mo din yung baso na yun, pwede kang magkaroon ng measles Or pwede, virus. kung bata, yung mga play areas, Totoo yan, tama yes, ba yes, ako? oo. Sa mga play areas, kasi nga, Oo. di ba, dikit-dikit sila, posibleng magkaroon ng hawaan. Okay. Doc, simulan na natin ang mga sintomas nito. Paano mo malalaman kapag ang isang tao ay may tigdas? Ayan, so good question, Mommy Dim. So yung mga sintomas na tignas na kailangan nating bantayan, so meron tayong tinatawag na first stage. So dito lumalabas yung parang mga trangkaso na sintomas. So nandyan yung lagnat, yung ubo, yung sipon, tapos yung mata ay mapula, parang may sore eyes. Tapos yung tinitignan naming mga doktor, merong maliit na tuldok na kulay puti dito sa loob ng bibig. Parang sa may, mga nana yun? Parang nana, pero wala naman siyang laman. Parang Okay. rash lang siya na kulay puti. Nandito siya sa loob ng pisngi, sa loob, Mommy Dims. So yun yung tinatawag namin na Koplik spot. So yun yung tinitignan natin. Pathognomonic siya ng measles. Ibig sabihin, yung measles lang talaga yung may ganun. Tapos, pwede din ang, nandito naman yung rash stage na tinatawag. So dito, lumalabas na yung mga pantal na kulay pula na rashes at nagsisimula siya sa mukha pababa. So, ibig sabihin, kung isa-summarize natin, nagkakaroon muna ng parang trangkaso, tapos nagkakaroon ng rashes kasunod. Oo. And in between that, doon natin makikita yung parang puting spot Yes, sa loob. Koplik spot. Kapag ba merong puting spot sa loob, does that hurt? Meron bang discomfort? Lalo pag sa mga bata, pag lululun sila, masakit ba yun? Or wala yun pain? Posible, Mommy Dims. Pwede. Pwedeng, Okay. pwedeng. Doc, ano yung mga komplikasyong pwedeng umusbong kung may tigdas ang isang bata? Ayan. So pag ipinagsawalang bahala, yung mga komplikasyon nito, Mommy Dims, unang-una, pulmonya. Ito yung number 1 cause of death sa measles. Yan. So, kumbaga, nagiging fatal ang tigdas kapag dumiretso at naging complication ay Yes, pulmonya. oo, pulmonya. Pero tigdas mismo, hindi talaga siya nakamamatay. Hindi yung naman, complication hindi naman. Yung complication, lang. yes, Okay. tama yan. So pwede din magkaroon ng ear infection, Mommy Dims, na pwedeng magdulot ng mga hearing loss, pwedeng magkaroon ng pagtatae, encephalitis, seizures o convulsion. Tapos, humihina din yung resistensya ng bata. Grabe ng pala measles. yung kumbaga, pag grabe niya, lalo kapag hindi Oo. na-address. Kasi nga naman, pag may rash ka, dapat talaga pinapacheck na Pinapacheck, kaagad. yes, totoo yan. Ito, gusto kong malaman, Doc, kasi syempre, yung mga kapatid nating nanonood ngayon, pag pinag-uusapan yung sintomas, diretso tayo syempre, paano ba ginagamot ang tigdas? Ayan. So yung paggamot ng tigdas, Mommy Dims, wala talagang specific na gamot na pumapatay doon sa virus ng tigdas. It's more of supportive care. So ibig sabihin kung ano yung sintomas na meron sa pasyente, yun yung ititreat natin. So dapat uminom siya ng gamot na para sa lagnat. Kung nilalagnat siya, bibigyan natin ng paracetamol. Paracetamol. Oo, kailangan magpahinga, napaka-importante yan. So yung pasyente dapat meron siyang Full rest. na tinatawag. And of course, uminom ng madaming tubig. Kasi kapag may lagnat ka, ang tendency,
madi-dehydrate ka. So uminom ka dapat ng maraming tubig para Ayun. makaiwas sa dehydration. Ayun. So, Oo. ang ganda. Ano pa, Doc? Ayan, Meron so pa? pwede rin uminom ng vitamin A. Kasi kapag may measles ka, bumababa yung vitamin A mo sa katawan. So napaka-importante na uminom ng vitamin A para hindi mag-progress dun sa mga komplikasyon na nabanggit natin. And of course, kumain din tayo kahit paunti-unti lang para hindi tayo manghina. Oo. Okay, Doc, ito naman. Kung wala ka pang tigdas at gusto mong maiwasan magkaroon ng tigdas, ano ang mga pwede nating gawing pamamaraan? Ayan, so para makaiwas sa tigdas, sabi nga natin, Mommy Dims, di ba, prevention is better than cure. So napaka-importante magpabakuna po tayo laban sa tigdas. Meron po tayong tinatawag na MMR vaccine. Marami kasing mga parents na natatakot bakunahan yung kanilang anak. Oo, napaka-importante yung bakuna para magkaroon ng herd immunity, para bumaba yung kaso. And of course, kapag masyadong tao yung lugar, pag may outbreak, umiwas muna tayo sa mga salo-salo. And of course, ugaliing maghugas ng kamay at magtakip ng ilong o kaya bibig kapag uubo o kaya babahing, at siguraduhin meron po tayong maayos na ventilation sa ating lugar. So, kumbaga, kung sa bahay, magbukas ng mga Magbukas ng pinto, bintana, pinto, ayan. At kung kayo kakain sa labas, pwede rin sa labas na muna ng restaurant kung Yes. medyo masikip. At saka, idagdag ko lang po na marami sa ating mga LGUs, ang meron sariling Facebook page, nagsasabi sila kapag merong nangyayaring outbreak pagdating sa iba't ibang mga sakit na nangyayari sa kanilang Yes, yes. lugar. Kaya maging totok din po tayo sa ganyan. Doc, maraming salamat for all the information. Laking tulong nito para sa ating mga kapatid. Doc, social media accounts at syempre ang ating clinic. Yan. So, Instagram and TikTok, Doc Richard Gadiaza. Ang klinik ko po ay Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Meron po kami sa Mandaluyong, Fairview at saka sa Cubao. Ayun, maraming salamat. Our very own Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.